any opportunity for VP Sara to confront this alleged person, correct? Hindi pa po. Alright. But will you agree with me that confronting this alleged person is part of due process? Yun. Tama po. Kaya mas maganda nga po kung si VP Sara mismo magsabi dito kung meron siyang kinausap at kung sino kinausap. Eh bakit sinasabi nyo, napatunayan nyo yung sinabi ni Bibi Sara na meron siyang inarkila o hinair? Pinagdiinan nyo na yun ang kaso. Wala pang due process na ganap. Diba? Kinasuhan nyo na. Dapat inimbestigahan nyo. Diba? Ngayon, bira kayo ng bira. Wala kayong pangalan na nababanggit kung sino yung hinar ni Bibi Sara. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya? Your Honor, we can... No, please answer my question. No, Your Honor. Aray. Oh, the next bukayo. manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature. Hindi naman pala nakita eh. Diba? Ang galing nyo magmanipula ng mga script. Galing nyo gumawa ng mga peking dokumento. Para lang ma-impeach si VP Sara. Kayong endorser kayo na 257 na kongresista, kayo-kayo ho ang mga nag-file, kayo-kayo ho ang nag-imbestiga sa mini-trial nyo, kayo-kayo rin ang witness, kayo-kayo rin ang abogado, mga... Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo sa Kuya Goods na nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Nako po, present kayo ng present. Wala naman kayong proper documents. Yan ang mahirap. Ha? Oo, ang yayabang at tatapang nyo magsalita yan pero wala naman kayong mga maayos na dokumento para ipresenta kung ano yung mga naayon sa batas. Ito si Baculaw, nakasupalpal ho ni Atty. Pia o Senadora Pia Cayetano patungkol dito. Ha? Ewan ko kung abogada ba to? Dahil hindi nyo makikita sa kanya, mamaya papasadahan natin yan. Pero bago na rekta na siguro tayo. Wala nang pasakali. Anyan muna yung join button. Pumindot ka na at sa dulo ng ating video. Siyempre yung shoutout segment ngayon. Ngayon, ilang bagay ang papasadahan natin. Itong pagsoplak ni Senator Pia Cayetano dito sa nagyayabang-yabang na si Jerbil. At saka, nilecturan pa siya eh. Ito mo si Tibag-Tibag. Wala naman palang, personal knowledge. Ang problema, talagang proud at confident pa. Ngayon, nabuking at nabukayo ni Atty. Biluan, lahat na mga galawan niya, nung si Tatay Digong pa, ang presidente. Maka-Duterte pala ito, talaga. Maka-Duterte naman pala. At yung asawa ho, bukayo na rin. Pumirma ho pala, isa sa author doon sa impeachment ni VP Sara. Ngayon, talagang umamin na siya. Bakit? Pag hindi siya umamin, sigurado, hahanapin yung isang butas doon. Kasi nung tinanong siya ni Atty. Biluan, may alam ka ba na yung asawa mo ay isang member ng nung una, tinatanggi pa. Hindi yan pirma ng asawa ko, hindi yan. Magkakaproblema ata ako dito. Inaamin ko na. Diba? Ito, pasok na natin dito para hindi na tayo tumagal dito. Magaling yung magaling yung strategy ni Atty. Biluan dito eh. Talagang mawiwindang ka talaga dahil papaikot-ikutin ka kahit abogado ito si Tibag-Tibag. Hindi niya nahuli yung laro ni Biluan. Ikaw ba naman tatanungin ka tapos bigla kang papaikutin nawindang, kinabahan ng mama. Hanggang sa pag-inom ng tubig nakikita naman, kitang-kita nyo sa screen kitang-kita nyo sa video na kinakabahan itong si Tibag-Tibag habang examination nito ni Atty. Biluan. Samantalang itong abogado nila na si Baculaw, puro object ang ginawa. Walang ibang ginawa kundi object na object. Dahil, nung pagtanong, kasama pala yung asawa mo sa pirmada, sa mga pirmahan. Doon na ho, parang nawindang na ito si Baculaw. Paano gagawin niya dito? Kaya puro objection. Question. Has the NBI issued a subpoena against the Vice President
with respect to the crime of contracting a killer, allegedly? At this point, Your Honor, not yet. Nakita nyo na, yan ang sinasabi natin. Ang bilis yung magangaw-ngaw. Nag-file kayo ng kaso. Wala naman pala kayong mga unang hakbang. Oo. Patawag, hindi kayo sinipot. Hindi nyo siniponahan. Why? Tuloy na natin. Baka marami na magalit sa atin. Ang ingay natin. Patapusin daw muna natin yung video. Okay. Please proceed, counsel. That's enough. So no subpoena as of now. But in other words, has there been any affidavit of investigation relating to contracting for assassination? My understanding is there was a subpoena issued at that time during the investigation to the Vice President, and the lawyer submitted an affidavit. No. Again, not responsive, Your Honor. I'm talking about an affidavit of investigation executed by the NBI Not in yet. terms of not yet. Kala ko, abogado kasi proud ka eh. I'm a lawyer 26 years. Sabing ganun eh. I'm a lawyer. Noong binanatan siya niya ito na biluan, ang nagulat siya. Hindi ko kaya yung bata na to ah. Okay, so at this point, would you agree with me that the DOJ, Tubig. Medic. Kinakabahan. Ibipin muna. Ha? Baka mataas na yung pressure. has not found any basis for contracting for assassination? Wala pa po sa Wala pa. ngayon. All right. So at this point, as of today, there's simply no evidence to warrant the filing of a formal charge for contracting for assassination, correct? That's why kung babalikan po natin yung aking testimonya, this is a continuing and an open investigation as to the contracting a killer. So in other words, the reason why these are not present at this time because your investigation is still ongoing. It's a case build-up and an open, active investigation. All right. Very well. Now, you mentioned Ito na yung key. Yung pinaka magugulat siya dito. about grave threats and inciting to sedition. My question to you is, these subject matters fall under the category of felonies, correct? That's correct. Now, in fact, based on the penalties involved as provided by law, these fall under the jurisdiction of the first level trial courts, correct? Yes. All right. Now, moreover, for one to be declared guilty of these felonies, the burden of proof is guilt beyond reasonable doubt, correct? That is correct. Now, guilt beyond reasonable doubt, is this a low threshold or a high threshold? Beyond reasonable doubt, of course, it's a high threshold. In fact, it is the highest threshold in That is criminal law, correct. correct? So in other words, para lang for the benefit of the Filipino people watching, so hindi ka pwedeng magsampa ng kaso nang hindi mo kayang patunayan, correct? Tama po yun. Dahil meron pong Memorandum Circular number 20 ng Department of Justice kung saan sinasabi that when you file cases, there should be a reasonable certainty of conviction. Thank you. Kaya nasabi mo yan, sir. Kasi ganito ang nangyari. Tinanong ka, kailangan, bago ka magsampa ng kaso, dapat meron kang personal knowledge. Ano ba yung tanong doon? Saan ho ba makikita sa rule of law na dapat meron kang kaalam-alam sa pangyayari bago ka magtestimonya? Bakit parang tila baga hindi umangkop yun dyan sa mga usapin na yan? Kasi kung wala kang alam, bakit nandiyan ka? Tanong lang ho Dito siya atong si Sir Boss Amo Matibag, dito ho titibagin ng isang magaling na attorney biluan. Pakinggan nyo. For that clarification. So if the threshold is guilt beyond reasonable, if this threshold of guilt beyond reasonable doubt is not reached, then the accused must be acquitted, correct? Tama po yan. And insofar as grave threats or inciting to sedition, it is the trial courts that will decide that, correct? That is correct. Not the DOJ. The DOJ will submit the information and the resolution for prosecution. At the end of the day, it will be the court who will say whether it's guilty or not. All right. Now, Ang dami sinabi.
Aray. In your testimony earlier, you mentioned that there are leads on the alleged person that VP Sara talked to, correct? Yes. But let me ask you this. During that press con, did VP Sara mention the word assassin? Wala po. All right. Now, the investigation on these leads, are these already final? Pakiulit po. The investigation based on these leads that you mentioned, are these already final? Hindi po. Hindi pa Malinaw po sinabi ko that this is a continuing and open investigation po. All right. So, in other words, you haven't given any opportunity for VP Sara to confront this alleged person, correct? Hindi pa po. All right. But will you agree with me that confronting this alleged person is part of due process? Yun. Tama po. Kaya mas maganda nga po kung si VP Sara mismo magsabi dito kung meron siyang kinausap at kung sino kinausap. Eh bakit sinasabi nyo, napatunayan nyo yung sinabi ni Bibi Sara na meron siyang inarkila o hinair? Pinagdiinan nyo na yun ang kaso. Wala pang due process na ganap. Diba? Kinasuhan nyo na. Dapat inimbestigahan nyo. Diba? Ngayon, bira kayo ng bira. Wala kayong pangalan na nababanggit kung sino yung hinar ni Bibi Sara. Sa hinabang-haba ng hearing na yan, ng trial na yan kahapon, yung pangalan, hindi nyo pa nabigay. Sino ba talaga yung inarkila o inutusan ni Bibi Sara? Pangalanan nyo para maniwala ang tao. Hindi yung ganyan. Puro kwento, puro istoryahe, circus, puro drama, sarsuela, naririnig namin. But is that part of the SOP also, that you give an opportunity for VP Sara to confront? Tama po. Pag natukoy na po namin kung sino ang taong kanyang kinausap, that is the time na siya po ay aming kukomprontahin para siya po ay masagot niya kung itong taong talaga ito ang kanyang kinausap para patayin ang Pangulo. Alright. O, kita nyo, di wala pa rin. Wala pa talaga silang maibitaw na pangalan kung sino yung kinausap. Ngayon, sabi nila, pag napatunayan namin kung sino talaga yung kinausap ni Bibi Sara, saka nila arestuin. Hanggang ngayon, pakwento-kwento lang. Paharap sa hearing, sa trial, akala naman natin talagang babanggitin kasi ang lumalabas, mabigat daw. May fireworks. Anak ng tipaklong. Ito pala yung fireworks na ninasabi nila. Kaya walang kagana-gana panoorin. Kasi, puro ano lang ang nangyayari. Puro pondo. 25 million per day, per hearing . Di ba? My next question is very simple. So you offered your testimony before this impeachment court, even you performed SOP or giving opportunity to VP Sara to confront? Malinaw naman po yung sinabi ko. Pag nakita po namin kung sino ang taong kinausap, saka po namin siya kukomprontahin. Kasama po ang taong iyon at kasama po ang mga willing na nagbibigay ng UN Intel para harapin po ang akusasyon na yun. So considering that you're still pursuing those leads, don't you think that your testimony today is premature? Hindi po. Sapagkat malinaw naman po sa statement ng ating Vice Presidente na meron siyang kinausap para patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos Araneta, si Martin Romualdez, at sinabi pa niya na walang biro to us sa law investigation. Applying po namin yung pong methodology na ginagamit ng Secret Service sa Amerika. Tatawanan siya sa likod. Tinatawanan lang siya. Paano hindi siya tatawanan hanggang ngayon? Tinanong siya, ito bang kaso na to is premature? Hindi po. Hinahanap ng taong bayan yung pasabog nyo kung sino yung inutusan ni VP Sara . Pati yung babae sa likod, sama na ng tingin. Ano ba? Yung kabila nagtatawanan. Tapos sasabihin nyo hindi premature. Papasok po rito na ito isang malinaw na confession ng isang tao na meron siyang isang plano na pagpatay. Okay, I'll move on, but I'll ask you, isn't that a trial by publicity which is not sanctioned by our laws?
Hindi po. Sapagkat kaya nga po namin hindi nilalabas yung aming pong mga confidential at secret na investigation. Lamang nga po, tayo'y pinatitistigo rito na kailangan natin pong sabihin kung ano na ang naging takbo ng investigasyon. At Nasaan malinaw na? naman po sa aking testimonya na this is a continuing open investigation, active investigation na kung saan meron pong mga persons of interest. Then yung continuing. Pero kung paano nila siraan si BP Sara, na ganina sinasabi nila na may inutusan. Ngayon, continuing. Kita nyo? Wala pa pala talaga. Ha? Pagkakala pa lang ng ebidensya. Pero kung siraan na nila si BP Sara na merong hinire, asan yung hinire? Kanina pa namin, ang haba na ho ng pag-uusap. Umabot na ho ng ilang oras. Pero wala silang binanggit kung sino yung talagang assassin na hinar ni BP Sara. Wala pang ganun. 'Di ba? Pero kung makabintang sila, kung makapagsalita sila sa madlang people, yung si BP Sara ay may hinar, ni isang pangalan, walang nabanggit. At pag tinanong po natin ito sa mga nakakaunawa ng law enforcement, ganito po talaga ang practice ng law enforcement. Ayun na. In fact, you mentioned during your direct testimony that you cannot give further details, correct? It's Tama po. classified. Okay. Kita nyo, walang detalye. So, with all due respect, I'll ask this in Filipino, with all due respect to you, Director Matibag, kung hindi nyo pa po pala kayang magbigay ng detalye, bakit nyo pa po nilabas na may leads kayo in the first place? Yan. Sapagkat gaya po ng sinabi ko, malinaw naman na yung pagsasalita ng ating Vice Presidente na siya ay kumausap ng papatay at pumayag yung papatay na patayin ang mga individual na ito, meron na pong pagkakasundo na gagawin po ang isang krimen. Yeah, but my point is, wouldn't that prejudice your ongoing investigation that you come out here and you make statements that you already have leads? Objection, Your Honor, that Ano, gisado? Kasi mahilig kayo sa chismis. Ha? Lalabas ka, wala pa kayong pinapangalanan at magte-testimony ka as a witness. Oo, tapos wala pa pala. Ha? Continuity lang pala yung ginagawa nyo. Nangangala pa lang pala kayo. Okay na yung paggaling ni Atty. Biluan, di ba? 26 years lawyer daw ito si Boss Amo Manager eh. this is speculative. Objection na naman. Witness may answer. Sampal. Kaya nga po ang dahilan na hindi ko mabanggit kung sino po yung mga persons of interest dahil doon po makukompromiso. Mali nga eh. Nagbitaw kayo ng mga pangalan tapos wala kayong binibitaw ang mga pangalan. Nagbitaw pala kayo ng kayo ang witness, at wala namang pangalan na lumalabas. 'Di ba? O ngayon, anong paliwanag ang sasabihin niyo sa sambayan ng Pilipino? Isang pasabog ng paninira lang pala. Ang investigasyon na gumugulong. Okay, at any rate, if this ongoing investigation progresses, that is the only time that a different charge will be executed against the Vice President. Balikan ko po Speculative, Your ulit. Honor. Babalikan ko po ulit. Para po sa amin, malinaw na ang pagkontrata sa pagpapatay o ng papatay sa mga pangalang binanggit ay nandoon na. Apply Tapos wala nga yung tao. Yun ang hinahanap ng tao para mapatunayan nyo na meron talaga. Hanggat wala kayong pinapakita at wala kayong hinaharap dyan sa hukuman na yan, sa trial na yan, ang tao ay naniniwala na chismis lang yan. Diba? Isang political assassination yan labang kay BP Sara. Bakit? Asawa mo, isa din pala sa pumirma sa impeachment. Tapos ikaw witness, asawa mo, pumirma sa impeachment, ikaw witness, tapos yung isa, yung abogado mo ngayon, si Baculaw, siya yung author ng impeachment. Diba? Isipin nyo mabuti. Ano ang motibo? Tapos wala kayong may presentang ebidensya.
ano talaga ang motibo nyo? Di siraan lang, sabi ni Aling Ledesma. The methodology ng Secret Service na binanggit ko po kanina. Ang hindi na lang po natin nakikita ay kung sino ang taong kinausap. Kaya ito po ay still open and continuing investigation. At any rate, it's not yet final, correct? Tama po. All right. Now, you mentioned that the NBI is still conducting an investigation, ongoing investigation. Do you still use the video of the November 23, 2024 press con in this ongoing investigation? Isa po ito, sabi naging batayan para po dun sa 5-point the standard na tinitingnan po namin ay amin pong matugunan. All right. It's an almost 2-year-old video now. Do you think it's still relevant to your ongoing investigation? Hindi po. Sapagkat hanggang sa ngayon nga, ay hindi pa natin nahanap kung sino ang taong kinausap po. Yun na, hindi pala relevant sa kanila. Bakit na-file yung kaso? Kita nyo, umamin na ho si Sir Boss Amo Matibag na hindi relevant yung video. Bakit na-file yung kaso? Nilaglag nito yung kasamahan niya at nilaglag niya rin si rehistro dito. Ano ang masasabi niyo ngayon kayo magdesisyon kayo. Kung hindi pala relevant at irrelevant yung video, yung sinasabi ni Atty. Biluan, ano pang ginagawa niyo diyan? Wag na ho kayo mag-witness kung hindi niyo pangahawakan yung video na inilabas niyo nung nung 20, ayun, sinabi dito. Kasi kung doon lang kayo nagbase sa video at hindi niyo sinasabing relevant yun, ano pang saysay? Ating Vice Presidente. Ay, very well. Attorney Matibag, do you know Mel Sabio? Opo. All right. Now, about 2 months ago, an old audio-video file of the two of you circulated online. By the way, we won't show that video. Yari ka dito ngayon, boss. Ito ang grave threat. Ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. 'Di ba? Bintang kayo ng bintang, nag-witness pa kayo, wala naman din pala kayong sasabihin dyan. Ngayon, ibabaktoyo ka ngayon dito. Kung kilala mo yung Mel Sabio, way back 2020, ilan taon na nakalipas to? 2029, 2020 something? Basta alamin natin dito. Respect your to the party's rights, as well as I saw your wife here also, out of your family members' rights and also out of Mel Sabio's rights. I'll just ask you a few questions. This video circulated online, and you already came out in the media admitting that it was you and Mel Sabio who were involved in that video, correct? Tama po yun. That is a private conversation sa dalawa pong magkaibigan na hindi nagkakasundo. All right. Private in a And public place. my only question to you is this. Did that incident demonstrate an emotional outburst on your part? Kasama na po yun, combination na ng galit at disappointment. At ako naman po inamin ko na yan ay isang pagkakamali na akin pong tinanggap na rin at pinagsisihan. All right. Could you recall what you said in that video? Masama po yung aking mga sinabi. Meron pong hindi talaga kaaya-aya. Can you recall, just to give an idea of those who were not able to I watch? cannot exactly recall because that was a really long time ago. That's okay. Now, on July 10, 2026, you wrote a letter to Representative Luistro. Do you confirm this? Nako. July 10. July 10, 2026. Opo. All right. Opo. And in that letter, we can confront you with a hard copy, but we can also flash. In that letter, you mentioned, and I quote, "As director of the Bureau, I will personally attend to represent the NBI at this summit of director and commissioner general level." Ginabahan na, uminom na. Tumulat ka pala. Gusto mo maging witness. Di, ibida-bida. Ngayon, sa pagharap ng yan, nag-isa. Ewan ko kung gaganahan pa ito. Wala na maniniwala. Una pa lang naman kasi tibag na talaga eh. Wala na hong kredibilidad. Ngayon pa ito, 2000, yung July 10 sumulat. Handang tumistigo. Kala naman natin, ito na yung magsasabi ng katotohanan. Wala rin pala. Wala pa pala. Oo, continuing investigation lang pa pala ang hawak nila. Law enforcement leaders across the Asia Pacific, which will require my travel and attendance on those dates. Now, those dates pertain to July 21 to 22,
2026. So today and tomorrow. Do you confirm this? Opo. All right. Now, in that letter, there was a prior letter to that, correct? Which you received from FBI Director Kash Patel. Tama po. Do you personally know Kash Patel? Hindi po, pero hindi po siya personal kong kilala. All right. And did you inform him at any point that you're a lawyer? Hindi ko po alam kung alam niya na abogado. Okay. That's interesting because in the letter, and I'll use my pointer again, Ayan na. he referred to you as Dear Director Attorney Matibag, which in this record was submitted to this honorable court through the prosecution on July 13, 2026. Now, just a manifestation, this now forms part of the records of this case. So, are you friends or did he just research about your being a lawyer? Ganito po kasi ang nangyari dyan, meron pong high value target, one of the top 10 most wanted, si Henry Kimball, ang pangalan po niya, who scammed the government about 2.8 billion. Number 2 po siya sa 10 most wanted. And we have a coordination meeting with our local counterpart ng US Embassy na FBI station in Manila, si Ma'am Courtney, asking for our help for the extradition of this person who happens to have a problem in the court in Makati. They were expecting na ito pong taong ito ay matagal pa bago ma-extradite sa kanila. Lumapit po sa atin sa NBI at dahil natulungan po natin na yung inaakala nilang buwan ang lilipas bago ma-extradite, inatulungan po natin sila sa loob ng 2 araw ay na-extradite po. Kung kaya nung na-extradite po ito pong si Henry Kimball, ako po ay tinawagan ni Ma'am Courtney ng FBI nang siya nasa Amerika at sinabi na nagpapasalamat. Katunayan po, nagpadala po ng letter of gratitude ang FBI. At yung pong pag-attend ko sa Bangkok, hindi naman po basta lang ako attend doon sa conference. There was an opportunity on the side na magkaroon po kami ng pagpupulong po ng personal ni Director Kash Patel. Yeah. Kaya po, gusto ko sana makadalo doon. Thank you for that clarification. Anyway, I'm just asking because the schedule of the court actually changed or was altered because of this letter. Just a few questions on this. Yun, kaya naman pala hindi nakati nung nakaraang araw. Kasi binigyan pabor ni Baculaw. Diba? Pagkakampi nila, nagagawa ng paraan. Pagkalaban nila, gigipitin ka. Ha? Oo. Pero halata yung mga galawan dito sa trial huwag kayong mag-alala. Patapos na ho ang month of July, August na, konting kebot na lang 2027 na at nalalapit na yung 2028. Kaya yung mga magpapahaging dyan, galingan nyo. Kailangan makonvict nyo si BP Sara dahil kung hindi, tapos sa mga karera nyo sa politika. Walang isa sa mga durobong mananalo maniwala kay sa akin. Ngayon dito ho nahugasan at nabanlawan, parang nahimas-himasan itong si Baculaw. Haharap kayo dyan, makikipagtalas-tasan kayo dyan, pero yung mga dokumento nyo hindi notaryado. Yan ang banat ni Senator Pia Catano. Abogado ito si Baculaw pero hindi ginagamit ang pagkaabogata. Judge Pia Cayetano is recognized for her interjections and interventions. You may proceed, ma'am, when you are ready, and you have 2 minutes. For the prosecution, do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution? With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor. Galingan mo, Baculaw.
Galingan mo pa. Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Yan. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents as the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya? Your Honor, we can... No, please answer my question. No, Your Honor. Aray. Oh, the bukayo. next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or Hindi naman pala nakita eh. Di ba? Ang galing nyo magmanipula ng mga script. Galing nyo gumawa ng mga peking dokumento. Para lang ma-impeach si VP Sara. Kayong endorser kayo na 257 na kongresista, kayo-kayo ho ang mga nag-file, kayo-kayo ho ang nag-imbestiga sa mini-trial nyo, kayo-kayo rin ang witness, kayo-kayo rin ang abogado, mga... Sarap magmura, no? Wala na talaga. Oo, ang pag-asa na lang natin talaga, ipanalo si VP Sara para itong mga ito. handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that? We don't, Your Honor. Okay. And the third, by other evidence showing its due execution and authenticity, did you provide? No, Your Honor. Okay. So simple lang, Mr. Presiding Officer. Niloloko tayo nito mga ito. Walang ebidensya talaga. Walang signature. Walang personal appearance ng signature ng witness. Puro hearsay lang. Puro chismis. Sarsuela. Ano sasabihin ni Chis dito? They're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. Tama. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that? May I respond, Your Honor? Not really. I don't believe Because I there was a already question. answered, I already asked you the questions and you had a chance to respond. Yes. I There give was the no floor. question posed, sir. I was There's none, yes. telling the lead prosecutor. I move to my next point, Mr. Halata ka na, uy. Uy. Masyado kang halata. Bagay, oo. Hayaan mo na. Talo ka na. Hindi ka na namin kakampihan. Presiding Officer. At ang halata ka, tingnan mo, makatitig ka kay Pia. Our jurisprudence is very clear, no? A witness must be competent and credible. Di ko na babasahin lahat yung jurisprudence natin dyan dahil kompleto na yung record natin dyan. But there is also also included in our rules, Rule 132 on the rules of evidence, and I'll read it. A witness may be impeached by the party against whom he or she was called by contradictory evidence, by evidence that his or her general reputation for truth, honesty, or integrity is bad. Kung wala kayong ebidensya ng katotohanan, basura na yung impeachment na yan. Kaya kung mabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing sa inyo. Pakilike, share nyo yung video natin. Subscribe nyo si Ma'am Banat. At syempre, itong shoutout segment natin. Oo, hindi tayo magtatapos. Hanggat hindi ko kayo na shoutout. Shoutout segment. Shoutout kay Ma'am Damanusan.
ng Texas. Okay, anything to showcase. Shoutout po sa iyo. Lisa Datan, shoutout po sa iyo. Saida Regio, shoutout po sa iyo. Elizabeth Kabahug, ayan. Miria ABC, shoutout po sa inyo. John Defuin, 09 Owi, shoutout po sa iyo. Milan Dalita, shoutout po sa iyo. Yani 0325, shoutout po. Philippines, shoutout po. Loretta Cruz, shoutout po sa iyo. Monet, shoutout po. Nancy Tiempo, shoutout po sa iyo. Joffrey Roa, shoutout po sa iyo. Mami Rubiz, Cesha Alami, shoutout po sa iyo. Marilu Acompado, This PH, shoutout po sa iyo. Rugby GM 2ML, Alan K98, shoutout po sa inyo. Felicitas Llanes, Jerry Nara, shoutout po sa iyo. Helen Dalanta, Joseph Bomedio, shoutout po sa iyo. Antonio Cardenas, Undoy Dugos, shoutout po sa iyo. James Bert Castro, shoutout po. Arlene Niguay, shoutout po. Belen, Rebecca Torres, shoutout po sa iyo. Edwin Aguirre, ano ba to? Edwin Kire, shoutout po sa iyo. Maria Luisa de la Paz, shoutout po sa inyo. Jose Agustin Flores, shoutout po. Omar Jun Oler, shoutout po sa iyo. Anything Ghost Showcase again, shoutout po sa inyo. Zijan Alaimi, Aliza Datan. Sino pa? Ron, Evelyn. Kaya kung mabuti sa video natin yan, ako naman ho ay maglalambing nga. Pakilike and share niyo yung video. Hanggang sa muli, bye-bye.